Ka-express, sa dami ng kaganapan ngayon sa basketball, hindi na tayo magtataka kung araw-araw may bago na namang balita. Pero ngayong araw, may isang kwento na siguradong kakagatin ng buong sambayan ng Pilipino, lalo na tayong mga taga-suporta ng Gilas Pilipinas. At habang abala ang lahat sa preparasyon ng ating national team para sa nalalapit na FIBA Asia Cup, may isang nakakagulat na revelasyon na muling umiikot sa social media. Isa sa mga pinakamagagaling na manlalaro ngayon sa NBA, ang OKC Thunder star na si Shai Gilgeous-Alexander, ay inamin na minsan na pala siyang naglaro sa tinatawag niyang PBA dito sa Pilipinas noong kabataan niya. Yes, ka-express, narinig mo ng tama. Ang kinikilalang MVP caliber player ngayon sa NBA ay may connection pala sa Pilipinas na hindi alam ng karamihan, at dito raw niya naranasan ang kauna-unahan niyang 50-point game. So isipin mo yon, sa murang edad na 14 o 15 years old, nilampaso niya ang mga kalaban at dito unang pumutok ang kanyang talento. Pero bago natin himayin ang buong kwento ni SGA at ang kahalagahan nito sa Gilas Pilipinas, balikan muna natin ang kasalukuyang estado ng ating national team. Halos 2 buwan na lang ay magsisimula na ang FIBA Asia Cup at kung tutuusin, panahon na talaga para maghanda ito ng husto. Pero ayon sa mga ulat, kulang na kulang daw ang oras ang Gilas para makapaghanda. Ang kasalukuyang takbo ng PBA ay inaasahang matatapos pa lang sa July 27 at kung pagbabasihan ang schedule, ang pinakaunang araw ng practice ng Gilas ay maaaring sa July 28 o 29 pa lamang mangyayari. Kaya ang laban kontra Chinese Taipei ay sa August 5 na agad. So ibig sabihin, wala pa sa 1 linggo ang preparasyon bago sumabak sa isang malaking international tournament. Sa mundo ng competitive basketball, napakaikli ng panahon na yan. Sa dami ng plays na kailangang aralin, chemistry na kailangang buuin, at kondisyon ng katawan na kailangang ihanda, isang malaking hamon ito, hindi lang para sa mga players, kundi lalo na kay Coach Tim Cone. Kaya ngayon, lahat ng bata ay nakatutok kay Coach Tim. Kung paano niya pahabain ang preparasyon ng Gilas, kung paano niya gagawan ng paraan ang kulang sa oras. Ayon sa ilang ulat, ginagawa niya raw ang lahat para mas mapadali ang pagbuo ng training camp. Pero syempre, hindi ganun kadali. Kailangan mo nang matapos ang PBA bago ma-release ang mga players. At alam naman natin na hindi biro ang schedule ng liga. Pero sa kabila ng lahat ng ito, kung may isang coach na kayang pagtagumpayan ang ganitong sitwasyon, walang iba kundi si Coach Tim. Ilang dekada na siyang patunay na kahit kulang sa oras, kaya niyang buuin ang isang winning team basta may disiplina, tiwala at sistema. At ngayon, balikan natin ang nakakagulat na revelasyon mula kay SGA. Sa isang interview, tinanong siya kung kailan siya unang nakaranas na maka 50 points sa isang laro. Sagot niya, I think I might have scored 50 in the PBA, Filipino Basketball Association, back home when I was like 14 or 15. But that was the last time. The competition wasn't great. May mga lumabas pang litrato na nakasuot siya ng jersey ng batang PBA na siyang nagpapatunay na totoo ang kanyang sinabi. At doon na nagsimula ang mga usap-usapan online, mga post, meme, comment threads, lahat nagtatanong sa isang bagay. Bakit hindi natin nakuha ang passport niya noon? Ka-express kung pagbabasihan natin ang mga alituntunin ng FIBA, isang player ay maaari lamang ituring na local ng isang bansa kung meron siyang passport sa naturang bansa bago siya mag-16 years old. E di sana kung naayos lang ang papeles niya noon, local player na sana siya ngayon para sa Gilas Pilipinas. So isipin mo, isang NBA All-Star, may dugong Pinoy man o hindi, ay maaring maglaro para sa ating national team bilang local, hindi bilang naturalized. So iba ang epekto nun ka-express, hindi lang dagdag talento, kundi dagdag respeto at panibagong standard ng laro. Ang masakit dito,
parang nakalagpas sa atin ang isang once-in-a-lifetime na pagkakataon. Ang kwento ni SGA ay paalala na maraming kabataang may koneksyon sa Pilipinas at lumaki sa ibang sulok ng mundo. Mga batang may talento, may potensyal, pero dahil kulang tayo sa scouting system o hindi natin agad sila naabot, napupunta sila sa ibang programa. Kaya kung meron tayong kailangang matutunan dito, yun ay ang kahalagahan ng maagang paghanap, pag-recruit at pag-develop ng mga batang may Philippine roots. Kung hindi natin sila maagapan ngayon, baka sa susunod na dekada, may isa na namang SGA na magpasabog sa NBA at saka lang ulit natin ma-realize na ay, naglaro pala yan sa batang PBA noon. Sa kasalukuyan, mas kailangan pa nating bantayan ang mga ganitong pagkakataon. So halimbawa na lang ang mga players ng Chinese Taipei at Australia, marami sa kanila ay hindi naman talaga tubong Taiwan o Australia, galing pa sa Africa, Europe o US, pero dahil nakakuha agad sila ng passport bago mag-16 at pinalaki sa mga local program, naging eligible sila maglaro bilang locals. Ganun sana ang nangyari kay SGA. Pero gaya nga ng kasabihan, past is past. Hindi na natin mababalik ang nakaraan. Ang pwede natin gawin ngayon ay tiyaking hindi na mauulit ang ganitong klase ng pagkukulang. Kailangan na nating seryosohin ang paghanap, ang pag-nurture ng next generation ng Gilas players. Hindi lang dito sa bansa, kundi maging sa Filipino communities abroad. Habang niluluto pa ang preparasyon ng Gilas, sa ilang araw bago ang Asia Cup, dala-dala nila hindi lang ang pressure ng bansa, kundi pati ang mga pangarap ng mga batang dati ring nangangarap, tulad ni Shea Gilgeous-Alexander. At kahit hindi na siya magiging bahagi ng Gilas, nananatili siyang inspirasyon. Patunay na sa simpleng liga, sa simpleng kwento ng batang PBA, pwedeng lumabas ang susunod na NBA superstar. Kaya sana, sa tuwing may batang magpapakitang Gilas sa barangay o liga, huwag nating baliwalain. Malay natin, di ba? Baka yan ang susunod na SGA. At sana sa pagkakataong yon, hindi na natin palalampasin. Sa bandang huli ng kwentong to, hindi lang simpleng trivia ang pag-amin ni SGA na naglaro siya noon sa batang PBA. Isa itong paalala sa ating lahat na minsan may mga opportunity na dumadaan sa harap natin na hindi natin agad nakikita ang kahalagahan. Kung noon pa lang ay naayos pa ang kanyang Philippine passport, baka ngayon ay suot na niya ang Gilas jersey at kinatawan ng ating bansa sa mga international tournaments. Nakakapanghinaya? Yes, pero hindi pa huli ang lahat para matuto sa ating mga pagkukulang. At ito ang Express Info na kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.